Ngayong araw nga pala mga lods ay mag-i-inspect tayo ng pinapagawang poultry ng itik. Dito lang din po malapit sa amin sa Zambales. Kamakailan lang ay parang plano lang po nila talagang mag-invest sa duck farming, pero ngayon ay ongoing na yung construction ng kanilang poultryhan po ng itik. Yung may-ari po nito mga lods ay beginner pa, wala pang experience sa pag-aalaga ng itik, pero dahil nga malapit lang ito sa amin, i-guide ko na rin sila kung paano yung pagpapagawa ng kulungan at kung paano yung pagpapatakbo sa ganitong klase ng negosyo. Ang sukat po ng poultry na pinagagawa po nila ay good for 1,000 heads capacity. Ang sukat po niya, dimension ay 40 by 90 feet. Semi-hanger type, parang kagaya po sa amin. At ang lahi ng itik na ikakarga po dito ay itik pateros. This time, nanghihingi sila sa akin ng mga advice sa mga sukat, lalo na dun sa hanging area po nila. Maging dun sa mga materialis po na gagamitin po nila para daw po makatipid sila. Dahil nabigla din yung may-ari sa gastusin pala ng poultryhan talaga ng itik. Well, nag-advise naman din ako dun sa may-ari na hanggat maaari, yung mga light materials lang muna, pero talaga may-ari ay gustong gusto yung matibay na talaga na poultry. Mga humigit kumulang kalahating million loads yung magagastos talaga na may-ari dito, lang na ganito kalaking poultry talaga ng itik. Sa kulungan pa lang yun mga loads, hindi pa kasama doon yung bibilhin pong mga itik at yung mga ipapakain po na feeds. Dati nga pala ito loads na babuyan, ngayon dahil nga di sila okay sa baboy, nagtry po sila sa duck farming. Wala naman na silang magiging problema sa magiging market ng mga itlog nila dahil malapit lang naman ako nang bibili ng mga sariwa po nila. Kung magsisimula ka talaga sa duck farming at RTL lang start mo, talagang kailangan dyan malalim ang bulsa mo. Talagang sinisigurado natin na mga lods na magiging tama ito sa una pa lang, dahil kapag ka ito mali na sa una pa lang, mali na to hanggang dulo. Kaya ako din ini-inspection mga lods ito pong kanilang poultryan ng itik, dahil nga sa akin po manggagaling yung itik po na bibilihin nila. Sabi ko nga doon sa may-ari, once na naisampan na natin yung itik at nangingitlog na, touch move na po yan, hindi na po natin pwedeng galawin. Basta gayahin lang po nila yung poultryan ko po ng itik, magiging okay po yan. Mahilan kasi mga lods na nagsisimula talaga na wala talagang nagtuturo sa kanila, sariling sikap lang. Kaya sa ganitong klase ng negosyo mga lods, kailangan meron ho kayong mentor. Wala na po silang poproblemahin sa magiging market ng itlog po nila. Poproblemahin na lang po nila kung paano nila aalagaan ng tama yung kanilang mga itik. Kaya ngayon pa lang mga lods na sineseminar ko na yung may-ari at saka yung mag-aalaga ng itik para marami na agad sila alam bago isampa yung itik. Pinamadali na nga po nila mga lods yung kanilang kulungan dahil nga isasampa na to next year. At bibigyan ko po kayo ng ilang update sa ganitong klaseng kulungan po na ipinagagawa po nila.